Bunsod ng paglaganap ng fake news sa troll farms, ilang senador ang suportado ang mga panukalang batas na tutugon sa pagsugpo sa naturang issue. Sa Senate plenary debate para sa panukalang 2.7 billion peso budget ng Presidential Communications Office o PCO nitong kamakailan, hinimok ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang kanyang mga kasamahan na suportahan ang Senate Bill No. 191 o Anti-False Content at Anti-Fake News Bill na kaniyang inihain nitong nagdaang Hunyo. Anya, isa siya sa mga nabiktima o biktima ng fake news mula noon hanggang ngayon na isa sa mga dahilan ng kanyang pag-author ng naturang panukala. Giit ni Sotto, kailangang pagtuunan anya ng pansin ang pagtugon sa fake news o fake content dahil mabilis ang pagkalat ng troll forms. Kabilang na anya ang magandang balita patungkol sa isang individual, depende kung paano ito gagamitin. Matatandaan na nitong kamakailan ay kumalat ang isang artificial intelligence sa video ni Sotto na umano'y ipinapanukala ang pagpataw ng 50% tax sa mga content creator. Ang naturang video ay agad na pinabulaanan ni Sotto at sinabing ang video ay altered version mula sa kanyang press briefing sa Senado. Bilang chairman naman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ipinahayag din ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang suporta sa budget ng PCO. Anya, ang tanggapan ay nagsisilbing communications arm na binibigyang diin ang responsibilidad nitong maghatid ng tama at balanseng impormasyon para sa publiko. Kaugnay nito ay natalakay rin ng senador ang posibilidad na panukala na layong gawing kriminal ang mga troll farm at disinformation. At bilang sponsor ng PCO budget, suportado ni Senator Loren Legarda ang mga nabanggit na inisyatiba. Bukas rin umano siyang pag-aralan ang mga probisyon na tatarget sa mga troll farm, gayon din ang mag-co-author sa panukala alinsunod sa mga pagsisikap na pigilan ang fake news. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network.